Kwentong Pambata. Ang magiting na mananahi. Noong unang panahon, sa maliit na bayan, may nakatirang mananahing nagngangalang Riol. Ginugugol ni Riol ang buong araw niya sa paggawa ng magagandang kasuotan at damit para sa lahat ng nakatira sa bayan. Isang araw, habang nakaupo si Riol at nananahi sa kwarto, bigla siyang pinutakte ng mga langaw. Sinubukan niyang bugawin ang mga ito. Nakakainis tong mga langaw na to! Umalis nga kayo! Layas! Umalis din sila! Akala ba nila kakayanin nila ako? Mga langaw na naman! Singtamis siguro ako ng palaman kaya sa akin sila lumalapit. Ano ba? Shoo! Alis nga! Aba, 7 langaw yun Nabugaw ko sila ng ako lang mag-isa. Akalain mong natakot sila sa akin? Wala na sila. Napakatapang ko talaga. Dapat lang na malaman to ng buong mundo. Kaya naghanap si Riol ng pwede niyang dalhin. Nakahanap siya ng piraso ng keso. Inilagay niya ang keso sa kanyang bulsa at umalis para ikwento sa mundo ang katapangan niya. Sa paglalakbay niya, may nakita siyang ibong na ipit sa isang halamanan. Sa tingin ko pwede kong magamit ang ibong ito. Isasama na lang kita. Inilagay ni Riol ang ibon sa kanyang dalang bag at nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakarating siya sa isang burol. Sobrang napagod si Riol sa paglalakad, kaya nagpasya siyang magpahinga. Grabe, napagod ako dun Mukhang maganda at presko sa likod mahiga sa batong ito Napakakumpo. Ikinagulat ito ni Riol. Hindi pala kasi bato ang nahigaan niya. Nang mapatingin siya sa taas, nalaman niyang humiga pala siya sa paa ng isang higante. Nakatayo na sa harapan niya ang higante. Tinitingnan lang nito si Riol. Naku, hindi! Isang higante! Pala niya ang inigaan ko. Kaya naman pala ang baho. Anong mabahong pinagsasabi mo? Lakas ng loob mo! Hindi mo ba ako kilala? Ako ang pinakamalakas na higanteng naninirahan dito! Marami na akong nasamahang digmaan. Marami na rin akong napabagsak sa labanan. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Hindi. Pero hindi mo rin ba ako nakikilala? 7 na ang napalayas ko dito. Alam mo ba yon? 7? Tama, 7! Nang ako lang. Ano ba yung 7 sinasabi niyang pinaalis niya? Mga tao? Mga higante rin kaya? O baka mga langaw lang? Wala naman siguro magmamayabang na nagbugaw lang sila ng langaw. Sige nga. Subukan natin ang tibay mo. Kaya mo bang gawin to? Binuhat ng higante ang isang malaking bato at piniga ito sa kanyang mga kamay. Nadurog ito hanggang sa maging alikabok. Yan lang? Ako kaya kong gawing tubig ang bato. Tignan mo to Kinuha ni Riol ang keso sa kanyang bag at piniga niya ito ng matindi. Nagulat ang higante nang makita niyang natutunaw ang keso. Hindi niya alam na keso ito at naniwala naman siya sa sinabi ni Riol. Magaling ka pero tingnan natin kung magaling ka sa pagbato. Kumuha ang higante ng malaking bato at hinagis sa ere. Malayo nga ang binagsakan ng batong hinagis ng higante. Sige nga, kaya mo bang talunin yon? Sus! Napakadali naman ang hamon mo sa akin. May kinuha muli si Riol sa kanyang bag at inilabas ang ibon. Tinago niya ito sa kanyang mga kamay para sa paghagis niya, hindi malaman ng higante na ibon ito at hindi bato. Sobrang saya ng ibon na malaya na siya. At lumipad siyang papalayo sa kalangitan. Paano mo nagawa yun? Bumagsak ang bato ko sa lupa. Pero bakit nung sa'yo, hindi bumagsak ang bato mo? Kasi, mas magaling akong bumato sa'yo. Ibig sabihin, mas mahina ka sa akin. At mabaho pa. Hindi nga ako mabaho O sige, dadaling ko ang punong ito pabalik sa kuweba ko. Tulungan mo akong buhatin to. Ano, kaya mo ba? Oo naman! Pwede mo buhatin ng punong kahoy habang ako naman sa sanga. Ayos ba? Pero mas mabigat ang punong kahoy. Ba't ako magdadala nun? Magiting na higante, nakapwesto ka sa harapan ng katawan ng puno. At ikaw ang dapat ang nasa harapan dahil hindi ko naman alam ang daan patungo sa kuweba mo. Susundan na lang kita sa likuran. Sumang-ayon ang higante sa mungkahi ni Riol. Kahit pa malakas at malaki ang higante, kulang naman siya sa talas ng pag-iisip. At dahil buhat niya ang punong kahoy, hindi siya makalingon sa likod. Kung makakalingon lang siya, makikita niya si Riol na masaya at tamad na nakaupo sa mga sanga.
Paano niya nagagawang sumipol pa? Hindi ba siya nabibigatan? Malakas nga talaga siya. Hindi ako papayag ng ganito. Kailangan kong dispetsahin ang isang ito. Sa wakas, nakarating din sila sa kuweba. Tumalon si Riol pababa mula sa sanga saka humarap ang higante. Hindi ka ba hinihingal? Hindi ka man lang ba nahirapang maglakad na may buhat na puno? 7 nga napaalis ko dito eh. Sa pagwawasiwas lang ng kamay ko. Magbuhat pa kaya ng malaking punong yan? Wala pa yan sa akin. Naku, yan ba? Maliit na bagay lang naman yan. Pero magandang ehersisyo yan. Sige, kung gusto mo, pwede ka magpalipas ng gabi rito. Meron ka bang lugar na matutuluyan? Naku, wala eh. Dito na lang ako matutulog ngayong gabi. Magkasalo sa hapagkainan noong gabing iyon ang higante at si Riol bago natulog. Subalit malaki para kay Riol ang kama. Kaya pumunta siya sa sulok ng kwarto at doon natulog. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok ang higante sa kanyang kwarto at tumayo sa harap ng kama. Hawak-hawak niya ang isang bakal na pamalo at hinampas niya ito hanggang sa mahati ang kama. Ngayon wala na siya. Mahimbing na ako makakatulog ngayong gabi. Nang sumikat ang araw, masayang nag-almusal ang higante. Ilang sandali pa, biglang nagbukas ang pintuan ng kwarto ni Riol at lumabas siya rito. Magandang umaga, mabaong higante. Ang sarap ng tulog ko dito ah. Pero, pasensya na. Nasira ko yata ang kama mo. Masyado akong magulong matulog. Paanong nabuhay ka? Hindi na talaga to tama. Nabalot ng takot ang higante. Kumaripas siya ng takbo palabas ng kuweba at hindi na nagpakita pa. Ipinagpatuloy muli ni Riol ang kanyang paglalakbay. At ngayon, nakarating siya sa isang kaharian. Pumunta siya sa hardin at nakatulog sa malambot na damuhan. Dito siya nakita ng isang kawal at ginising siya nito. Hoy! Gising! Sino ka ha? Ba't narito ka sa palasyo ng hari? Sabihin mo sa inyong hari na ako ang magiting na si Riol. 7 na ang napalayas ko. Sabihin mo, gusto ko siya makita. Nagulat ang kawal sa mga narinig niya. Hinatid niya si Riol sa hari. Wow! Ang palasyo ng hari! Talagang nagbigay swerte sa akin ng mga langaw na yon. Maligayang pagbati, kamahalan! Ako si Riol, ang magiting na tagapagpaalis ng 7. Ako lang naman ang nakagawa nun. Nakakamangha naman ang mga sinabi mo. May 2 higanteng gumugulo sa kaharian ko. Tinatakot ng mga ito ang mga tao at kinukuha ang mga hayop. Pumunta ka sa gubat, iho, kung saan sila nakatira at talunin mo silang lahat. Hindi pala swerte ang mga langaw na yon. Kapag nagawa mo yon, pwede mong pakasalan ng aking anak at mapupunta sa iyo ang kalahati ng kaharian. Ah, mali. Maswerte pala. Masusunod aking kamahalan. Pupunta po ako sa gubat at babalik ako sa inyo na may magandang balita. Magaling. Pwede ka magdala ng maraming sundalo para samahan ka. Mahal na hari, hindi ko na kailangan ng mga sundalo. Mag-isa akong pupunta sa gubat at tatalunin ko ang 2 higanteng yun. Pinuntahan nga ni Riol ang masukal na gubat. Nang makarating siya, nadatnan niya ang 2 higanteng mahimbing na natutulog. Umakyat siya ng puno sa taas lamang ng mga natutulog na higante at pumitas ng 2 mansanas. Ngayon, tingnan nga natin kung uubra to. Ibinato ni Riol ang isang mansanas at tumama ito sa isang higante saka nagising. Hoy! Binuto ka ba ako, ha? Huh? Ano? Anong pinagsasabi mo? Nakita mong natutulog ako dito. Bakit kita babatukan? Matulog ka na nga lang. Baka nananaginip lang ako. At bumalik silang muli sa pagtulog. Nagbato pang muli si Riol ng mansanas at tumama ito sa 2 higante. Galit na nagising ang higante dahil sa sakit. Aray! Binato mo ba ako? Ano? Hindi Hindi mo ba nakikitang natutulog ako? Sigurado akong ikaw ang bumato. Una mo na nga akong ginising. Tapos ngayon niloloko mo pa ako? Nagbato ng isang mansanas si Riol sa kabilang banda. Naputol ang alitan ng 2 higante nang marinig nila ang pagtama ng mansanas sa puno. Sigurado akong may tao doon na nanggugulo sa atin. Wes, hindi siya masyadong magaling magtago. Tara, hulihin na nga natin siya. Nang puntahan ng 2 higante ang puno, isang malaking hawla ang bumagsak at nakulong sila. Ah!
Sinubukan ng dalawang higante na makawala sa kulungan pero napagod lang sila at nawalan ng malay. Napangiti naman si Riol. Huli kayo ngayon. Mahal na hari, nahuli ko na po ang mga higante. Pwede ko na bang pakasalan ng prinsesa at makuha ang kaharian? Ganon kadali? Hindi. Hindi pa pwede. May isa pa akong ipagagawa sa'yo. Sa dulo ng kaharian, may isang unicorn na nakatira sa kakahuyan. Dali mo siya sa akin. Pagkatapos noon, pwede mo nang pakasalan ang aking anak at makuha ang kalahati ng kaharian. Malugod kung tinatanggap ang hiling nyo, kamahalan. Nagtungo nga si Riol sa kakahuyan para hulihin ang unicorn. Nang makita niya ito, talagang namumukod-tangi ang ganda ng nilalang na to. Galit na kinausap ng unicorn si Riol nang makita niya ito. Sino ka? Bakit ka pumasok dito sa kagubatan ko? Ipinadala ako ng hari dito para daling ka sa kanya. Ang hari? Ha! Nabigyan ko na ng pagkakataon ng hari na kunin ako. Isang hiling lang naman ang hiningi ko sa kanya, pero hindi niya ito ginawa. Anong hiling ba yun? Sige, ako natutupad para sa'yo. Kasi gusto ko makakita ng bahaghari. Hindi pa kasi ako nakakakita nito. Sa buong buhay ko, yung mga kaibigan ko, nakita na nila yon. Pag nagawa mo, sasama ako sa'yo pabalik ng kaharian. Tumingin si Riol sa langit. Nakita niya na makulimlim na tila nagbabadyang umulan. Napaisip si Riol ng ilang sandali at nagkaroon siya ng magandang ideya. Yun lang ba? Madali lang gawin yan. Kaya kong ipakita sa'yo ang bahaghari sa ilang saglit lang. Dito na nga bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo si Riol at ang unicorn sa mga puno para sumilong. Sinungaling ka! Bahaghari ang hiniling ko. Pero ba't ulan ang binigay mo sa akin, ha? Isa akong salamangkero. Nakukuha ko ang maika ko sa ulan. Kapag nakuha ko ang lahat ng kapangyarihan nito, ipapakita ko na sa'yo ang bahaghari. Maghintay ka lang. Huminto ang ulan at nang umalis ang mga ulap, lumabas nga ang bahaghari. O sige, tumingin ka na ngayon, doon sa kalangitan. Napakaganda! Nagbibigay sigla sa aking puso ang mga kulay nito. Maraming salamat sa lamangkero. Dahil nangako ako, sasama ako sa'yo papunta sa hari. At noon nga, naglakad na si Riol at ang unicorn pabalik sa kaharian. Mahal na hari, dala ko na po sa inyo ang unicorn. Kailangan nyo na pong tuparin ang pangako nyo. Mahusay! Sa'yo na ang kalahati ng kaharian at mapapakasalan mo na ang anak ko bukas. Kinabukasan, isang malaking kasalan ang ginanap at nagdiwang ang buong kaharian. Noong gabing yon, narinig ng prinsesa si Riol na nagsasalita habang tulog. Halika dito. Putulin mo ang damit at tayin mo mabuti. Damit? Pananahi? Hindi naman pala maharlika ang asawa ko. Kung gano'n isa siyang mananahi. Galit na nagtungo ang prinsesa sa kanyang ama at ikinuwento ang kanyang mga narinig. Pero hindi ko siya basta-basta pwedeng paalisin. Hindi tama yon. Ngunit huwag ka na mag-alala, anak. Uutusan ko ang mga kawal na paalisin siya ngayong gabi. Habang kausap ng hari ang kanyang anak, narinig ng ministro ang mga sinabi nito. Hinanap ng ministro si Riol at ikinuwento nito ang mga sinabi ng hari. Riol, may sasabihin ako. Nanganganib ka mamayang gabi. Balak kang ipatapon ng hari kung saan. Kailangan mo mag-ingat ngayon. Ganun ba? Napakawalang utang na loob naman ng hari. Kung ganun, salamat Ginoo. Titignan ko kung anong pwede kong gawin. Noong gabing iyon, sa labas ng kwarto ni Riol, dumating ang mga kawal ng hari para paalisin siya. Nakatayo lang sila roon at tinitiyak na natutulog si Riol. Nagtulog-tulugan lang noon si Riol. Naririnig niya ang mga tunog na ginagawa ng mga gwardya. Bigla siyang nagsalita ng malakas. Ako ang magiting na makapangyarihan na si Riol. Nagpalayas ako ng 7 ng ako lang mag-isa. Ginawang tubig ang isang matigas na bato at ikinulong ang 2 panganib na higante. Nagsasalita ba siya habang tulog? Alam mo, may mga tao akong kilalang humihilik pero hindi naman sila nagsasalita ng ganyan. Bakit ako matatakot sa mga taong nakatayo sa pintuan ko at naghihintay na sunggaban ako? Gusto ba nila na patunayan kung gaano ako kalakas? Alam ba niyang nandito tayo? Tayo na! Ayoko magdusa sa ginagawa natin! Umalis na tayo! Tumakbo nga sila pabalik sa kanilang hukbo. Nakatulog na mahimbing si Riol nang masigurong nakaalis na sila.
Mula noon, wala nang sumubok pa na questionin ang katapangan ni Riol. Ipinagmamalaki niyang pamunuan ang kalahati ng kaharian at nagkaroon ng masayang buhay kasama ang asawa niya. Hindi kailanman naging malakas si Riol. Hindi rin ang kanyang tibay ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Ito ay ang paraan ng paggamit niya ng katalinuhan para maging hari ng kalahati ng kaharian. May langaw sa palaman ko! Hindi ko na makakain to! Hayaan mong ako magpalaya sa langaw, mahal. Nagbibigay swerte yan sa akin. Mukhang naging swerte nga naman ang lahat ng nangyari sa kanila.